Isang mapagpalang umaga po. Maraming salamat sa ating Panginoon para sa araw at oras na ibinigay sa atin para sa ating pagbubulay-bulay. Narito po tayong muli sa ating Raw Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Simulan natin ang araw sa pagbubulay ng makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang ating pong topic sa umagang to ay may pamagat na Stretching Our Hearts. Samahan niyo po akong basahin natin ang ating pagbabatayang talata sa Biblia. Efeso chapter 3 verses 17 to 18. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ang mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. Karaniwan po kapag meron tayong picture taking, hindi nawawala ang photoshoot na walkie. At isa po ito sa mga signs or action ng walkie ay yung letter V. Using 2 fingers or a small heart like this one. At kapag nakikita natin ang signage na heart, meron tayong nararamdamang happiness or joy.
Kung mayroon mang mahalagang sangkap ang katawan ng isang tao at dapat na pakaingatan, ito ay ang puso. Kapag ang puso ang huminto sa pagpintig, hihinto na rin ang buhay. Sa Biblia, ang puso ang pinakasentro ng pagkatao. Puso ang sinasaliksik ng Diyos at sa puso rin nananahan ang presensya ng Diyos. Nang tanggapin natin si Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon, ibinukas natin ang ating puso sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap na ito ang pananahanan sa atin ng presensya ng Diyos. May nagsasabing tinanggap na niya ang Diyos sa kanyang buhay. Ngunit sa kinalaunan ay tila nagiging maliit na espasyo lamang ang maaaring panahanan ng Diyos. Ang Diyos ay tila nagiging bisita na lamang ng puso na pinatutuloy sa tuwing araw ng pagsamba. Ngunit walang puwang pagsapit ng ibang araw. Ang salitang indwelling ay hindi lang basta nakikipanuluyan ng Diyos. Ang indwelling ay pananahan ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos na ang may-ari. Kung ang isang special na tao ay makikipanuluyan sa iyo, hindi ba't ipagkakaloob mo sa kanya ang pinakamaluwag o pinaka-convenient na kwarto? Kung maliit ang kwarto at nagkataong mayroon kang ipanunustos, hindi ba't ipapaayos mo ito upang maging mas maginhawa ang kanyang pagkilos? Gayon din naman, ang panunuluyan ng Diyos sa ating mga puso ay hindi lamang dapat manatili sa isang maliit na bahagi. Kailangang i-stretch natin ang panunuluyan ng Diyos upang maging mas malaki at mas malawak ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. We need to have a stretchable heart so that God's presence will grow daily in our lives. Ang pagpapatatag ng ating pananalig sa Diyos ay maaari ring lumawak at mapalago sa pamamagitan ng pagpapalawak ng ating isipan tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang lawak ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang niya ipinagkakaloob sa mga Israelita o sa mga Hudyo, kundi maging sa lahat ng uri ng tao. Anuman ang katayuan sa buhay, anumang lahi at wika. Ang haba ng pag-ibig ng Diyos. Ito ay nagpapaalala sa atin kung gaano nagpapaumani ng Diyos sa ating mga kasalanan. Bagamat may mga taong mahaba ang pasensya, walang sino mang makakapantay sa haba ng pasensya ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Ang taas ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay lampas pa sa langit ang taas. Ang isang taong mababa ay nagiging anak ng Diyos, nagiging tagapagmana dahil sa kanyang pag-ibig. Mula sa mababang kalagayan ay dinadala tayo ng Diyos sa isang mataas na uri ng pamumuhay at ginagawa niya tayo mamamayan ng langit. Ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Ang lalim ng pag-ibig ng Diyos ay lubos nating nauunawaan sa pamamagitan ng mga kabutihang tinatamasa natin dahil sa ating pakikipagkaisa sa Kanya. At habang lalong lumalalim ang ating pag-unawa tungkol sa Diyos, tayo namang lalo namang sumasagana ang Kanyang kabutihang pinauunawa sa pinaparanas at kung ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na napakalawak, napakataas, napakahaba at napakalalim, hindi ba't napakaliit ng ating isipan para talunin ang pag-ibig ng Diyos? Kung gayon, we need to stretch our minds to comprehend the greatness of God's love. Panginoon, maunawaan nawa naming lubusan ang iyong pag-ibig at katapatan sa pamamagitan ng pang-araw-araw namin karanasan sa buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob niya sa umagang ito upang kami ay makapagbahagi at makapagpuri sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa bawat nakasama namin ngayong umaga. Dalangin po namin, ingatan niyo po kami sa maghapon na lalakaran at gabayan po ang bawat isa na magsisipasok sa kanilang mga trabaho at mga bata na magsisipag-aral. At dalangin rin po namin ang aming mga kapatiran na may mga karamdaman. Hipuin niyo po ang kanilang sakit at bigyan ng kagalingan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa akin sa umagang ito.
A friendly reminder po sa bawat isa sa atin. Be Christ-like in your workplace today. To God be the glory. Hanggang sa muli nating pagbubulay, humayo at maglingkod. Thank you. God bless.